Lalong lumakas ang posibilidad ng isang operasyong panlupa ng Estados Unidos laban sa isla ng Karg sa Golpo ng Persya. Pinag-aaralan ng pamahalaan ni Donald Trump na sakupin o harangin ng isla upang pilitin ng Iran na muling buksan ng buo ang kipot ng Hormuz. Hanggang Huwebes, Marso 26, 2026, walang opisyal na utos ng pananakop na nakumpirma, ngunit ang kilos militar at tono mula Washington ay naglagay sa riyon sa pinakamataas na alerto. Noong ika-13 hanggang ika-20 ng Marso, nagpadala ang Estados Unidos ng dalawang mahalagang puwersang amphibia sa gitnang silangan. Pagkatapos, ang USS Boxer, USS Comstock at USS Portland. Sa praktika, naglalagay ito ng dalawang mga unit ng agarang pagtugon sa Golpo, may 5,000 Marines at libu-libong mandaragat na handang kumilos kung may utos. Hindi lang sa dagat ang pagpapalakas. Iniulat ng Associated Press na hindi bababa sa 1,000 sundalo ang inihahanda rin para ipadala sa gitnang silangan. Mahalaga ito dahil nagpapakita ito ng malinaw na pagbabago ng antas. Hindi na lang ito eksenang pandagat, kundi nagkakaroon na rin ng konkretong opsyon sa lupa sa hinaharap. Naging sentro ng krisis ang Karg Island dahil espesyal itong isla. Matatagpuan ito mga 26 na kilometro mula sa baybayin ng Iran at mansisilbing pangunahing lugar ng paglabas ng langis ng bansa. Ayon sa Reuters, ang Karg ay responsabel sa halos 70% ng mga export ng langis ng Iran. Kahit matapos ang pag-atake ng Amerika noong Marso 14 sa mga target militar sa isla, nagpatuloy pa rin ang pag-export. Diyan talaga nakaugat ang problema. Sa Washington, ang Karg ay hindi lang target militar, kundi pinagkukunan din ng pera ng rehimen ng Iran. Malaking bahagi ng langis doon ay napupunta sa China at ang pagkaantala sa Karg ay hindi lang apektado ang Tehran kundi pati ang pandaigdigang merkado. Ayon sa Reuters, kapag mas malala ang pagkasira ng infrastruktura ng isla, maaaring mawala sa pandaigdigang merkado ang halos 2 milyong bariles ng langis araw-araw. Ito ang direktang sanhi ng presyon. Naging sandata ang Karg para subukang pilitin ng Iran na lumuwag sa paghihigpit sa kipot ng Hormuz. Ang rutang pandagat na ito ay nagdadala ng halos 1/5 bahagi ng langis at likidong natural gas sa mundo. Kapag tumigil ang trapiko, hindi lang gitnang silangan ang apektado. Tinatama nito ang presyo ng enerhiya, bayad sa pagpapadala, pataba, pagkain, at umabot ito sa mga bansang malayo sa digmaan. Sa usapan ngayon, 2 pangunahing opsyon ang lumilitaw. Una, may naval blockade sa paligid ng Karg para hadlangan ang export ng Iran nang hindi kailangan ng matagalang pananakop. Pangalawa, may operasyon sa lupa kung saan maglalapag ang mga sundalong marine para sakupin at kontrolin ang isla. Parehong seryoso ang dalawang senaryo. Malaking dagok sa ekonomiya ang blockade pa lang. Ang okupasyon ay magiging mas eksplosibong hakbang pa dahil ilalapit nito ang mga tropang Amerikano sa mismong teritoryo ng Iran at magbubukas ng panibagong antas ng sagupaan. Sumagot na ang Tehran sa banta na ito. Noong Marso 23, binalaan ng Konseho ng Depensa ng Iran na anumang pag-atake sa kanila o baybayin nila ay magre-resulta sa paglalagay ng mga mina sa mga ruta ng Golpo. Kung atakihin o sakupin ang Karg, nanangako ang Iran na lalo pang palalawakin ng kaguluhan sa dagat. Ipinapakita nito kung paano ang isang aksyon na ginawa para buksan ang Hormuz ay maaaring sa simula magdulot pa ng mas matinding kaguluhan sa reyon. Magkakasalungat pa rin ang mensaheng pampulitika mula Washington. Sabi ni Trump, hindi siya nagpapadala ng tropa kahit saan, pero kung gagawin niya, hindi niya ito sasabihin. Kasabay nito, nagsalita ang White House tungkol sa negosasyon at posibilidad ng kasunduan habang itinanggi ng Iran ang direktang pag-uusap at nanindigan sa pakikibaka. Ibig sabihin, may trupang kumikilos at diplomatikong presyon, ngunit wala pang pinal na pampublikong desisyon. Kaya madali lang maintindihan ang nangyayari. Mabilis na pinapalakas ng Estados Unidos ang presensyang militar at pinag-aaralan kung paano tatamaan ang pinakasensitibong bahagi ng ekonomiya ng Iran. Ang nasa sentro nito ay sina Trump, ang Pentagon, ang mga marine pinadala mula sa Pasipiko at ang rehimen ng Tehran. Maaring umakyat ito sa ibang antas sa mga susunod na araw dahil nagsimula na ang mga paggalaw mula Marso 13 hanggang 20. Mahalaga ngayon na wala pang kumpirmadong pananakop pero may malinaw ng palatandaan ng paghahanda para sa mas malawak na sagupaan.